Inanyayahan ko kayo muli sa misang ito na ang ating pakisa sa ating Panginoon ang nagbibigay sa atin ng buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo sumayin yung lahat. At sumayin rin. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, sa maraming pagkakataon sa ating buhay na hindi tayo nagsimba at hindi tayo tumanggap ng katawan ng ating Panginoon, ang tinapay ng buhay, humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Ako'y nagkukumpisal sa Diyos na makapangyarihan at sa iyong mga kapatid, sapagkat lupa akong nagkasala sa isip, sa wika at sa gawa, at sa aking pagkukulang, dahil sa aking sala, sa aking pinakamalaking sala. Kaya sinasama ko kay Santa Maria ang aking Birhen, sa lahat ng mga anghel at mga santo, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa ating Panginoon Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakilang mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, ang tagapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat Ikaw lamang banal, Ikaw lamang Panginoon, Ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Tunghayan mo, Panginoon, ang iyong mga lingkod at paunlakan ang kalang hinihinging kalinga. Pangalagaan mo ang kalang buhay at kabuhayan na makapaglingkod sila ng buong katapatan sa iyo. Alang-alang kay Jesucristo ng aming Panginoon na nabubuhay at nag-ahari, kasama mo ng Espiritu Santo, pagpasawalang hanggan. Amen. Makinig tayo sa mga pagbasa. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelitas nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa sana ay pinatay na kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon, nakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilan na pinagdalahan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Sinabi ng Panginoon kay Moises, pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung hanggang saan sila susundin ng aking mga tagubilin. Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy, malalaman nilang ako ang Panginoon, ang kanilang Diyos.
Nang magtakip siling, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupa'y nalatagan ng maliliit at maninipis na mga bagay na animoy pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon. Kaya nagtanong na sila, ano kaya ito? Sinabi ni Moises, yan ang tinapay na bigay sa inyo ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Pinakain sila ng Panginoon ng tinapay na galing sa langit. Pinakain sila ng Panginoon ng tinapay na galing sa langit. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam. Nagbuhat sa aming nuno na sa aming isinaysay. Totoong kahanga-hanga ang tinutukoy na bagay. Mga ginawang dakila ng Panginoon may kapal. Pinakain sila ng Panginoon ng tinapay na galing sa langit. Gayunpaman, itong Diyos naputos sa kalangitan, at ang mga pinto nito ay agad-agad na nabuksan. Bunga nito ang pagkain bumuhos na parang ulan. Ang pagkain nilang mana sa kanila'y ibinigay. Pinakain sila ng Panginoon ng tinapay na galing sa langit. Ang kaloob na pagkain ng mga anghel. Hindi sila nagkukulang, masagana kung dumating. Inihatid sila ng Diyosa banal niyang lupain sa bundok niyang inagaw sa kalaban naninihil. Pinakain sila ng Panginoon ng tinapay na galing sa langit. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinabi ko't iginigiit. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hintil. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Hindi ganyan ang natutunan ninyo kay Kristo kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, Hallelujah. Ang aking hiling ay pinakikinggan ng aking mga tupa bilang ng Panginoon. Nakikilala ko ang mga aking at sumusunod sila sa akin. Hallelujah. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Juan. Pulhati sa iyo, O Panginoon. Nang panahon yun ng mapuna ng mga tao, nawala roon si Jesus ni ang kanyang mga alagad. Lumulan sila sa mga daon patungong Capernaum upang hanapin si Jesus. Pagkakita sa kanya sa kabilang ibayo ng dagat, ay sinabi nila sa kanya, Rabbi, kailan ka dumating? Sinagot sila ni Jesus, tunay na sinasabi ko sa inyo, na hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa nakita ninyo ang mga kababalaghan, kundi dahil
sa kumain kayo ng tinapay at kayo ay nabusog. Pagsikapin niyong tamuhin, hindi ang pagkain na sisira, kundi ang tumatagal hanggang sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat siya ang tinatakan ng Diyos Ama. Kaya tinanong nila siya, ano ang dapat namin gawin upang matupad ang mga gawain ng Diyos? Sumagot si Jesus sa kanila, ito ang gawain ng Diyos, na kayo ay sumampalataya sa sinugo niya. Ipakita mo sa amin, ang sagot nila, ang tandang ginagawa mo upang sumampalataya kami sa iyo. Ano ang ginagawa mo? Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang, ayon sa nakasulat. Pinakain sila ng tinapay na galing sa langit. Sinagot sila ni Jesus, tunay na sinasabi ko sa inyo, na hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang aking Ama na siyang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na bumabang galing sa langit. Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay bumababa mula sa langit at nagbibigay ng buhay sa daigdig. Sinabi nila sa kanya, Panginoon, bigyan mo kaming lagi ng tinapay na iyan. Ako ang sagot sa kanila ni Jesus, ang tinapay na buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi mauuhaw kailanman. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya. Nung isang linggo, ay nagkaroon ng himala ang ating Panginoon at pinakain niya ang 5,000 mga tao. Sa binigay kong interpretasyon, ang pagpapakain ng 5,000 ay pagbabago sa isipan, sa puso at ugali ng mga tao. Dahil sa halimbawa na ginawa ng ating Panginoon, na yung tinapay ay hindi niya kinain kundi pinamigay niya kasama ng kanyang mga alagad, ay nagbago ang isipan ng mga tao mula sa pagkamakasarili tungo sa pagbibigay. Himala ng pagbabago ng puso ng mga tao mula sa walang pakialam tungo sa pagmamalasakit, pananagutan sa kapwa. Binago niya ang ugali ng mga tao mula sa kanya-kanya hanggang sa tunay na pagkakaisa. Alam ng ating Panginoon na yung aral niya na ibinibigay sa mga tao, yung mga himala na nakikita sa Kanya, ay maaaring kalimutan ng mga tao. Yung aral ay maaaring mawala at isang-isang tabi ng mga tao. Kaya ang gusto niyang ibigay ang kanyang sarili at ito'y pinakita niya sa himala sa pagpapakain ng 5,000 mga tao. Alam din niya ng mga tao, kahinaan ng mga tao nagiging materialistic. Nang pinagbibigyan nila ng halaga ay yung mga material na bagay na lumilipas. At dahil dito patuloy silang magugutom. Walang satisfaction para sa mga tao. At itong sinasabi niya nga sa Banal na Ebanghelyo ngayon. Sa unang parte ng Ebanghelyo sinasabi niya, sinusundan niyo ako, hinahanap niyo ako, sapagkat kayo ay muling nagugutom. Kayo ay walang satisfaction. Minamahal ko mga kapatid, tayong lahat iyon ang ating kahinaan. Kahit yung mga tao na mayayaman ay walang satisfaction. Kung titingnan natin yung mayayaman sa buong mundo, ay patuloy sila na kumukuha ng kayamanan. Wala silang kapunuan. Actually, one time, sa Facebook, ay nabasa ko yung sinasabi doon, yung community ng billionaires
At sinasabi doon noong 1923 ay nagkaroon ng isang napakalaking meeting sa Edgewater Beach Resort ng Chicago sa United States. At ang nag-meeting doon, yung siyam na pinakamayaman na mga tao sa United States. At sinasabi rin doon na kung kukunin natin ang lahat ng kayamanan ng siyam na taong ito ay mas higit pa sa kayamanan ng gobyerno ng buong United States. Ang nag-meeting ng mga ito ay sina number 1 president of the largest steel company. Second, yung president of the largest utility company ng Amerika. Third, yung president of the largest gas company. Next ay yung greatest wheat speculator. Another is president of the New York Stock Exchange. Another is member of the President Cabinet. Greatest investor on Wall Street. Ang pangwala yung head of the world's greatest monopoly. At yung pangsyam, President of the Bank of International Settlement. At ang pinagbibitigan nila, kung paano pa sila makakakuha ng maraming pera, kung paano pa sila gumawa ng maraming businesses na magbibigay sa kanila ng higit na kayamanan. Subalit tignan natin, minamahal kong mga kapatid, after 25 years after this meeting, ano ang nangyari sa siyam na ito? Si Charles Schwab died bankrupt. Si Samuel Insull died na walang kapera-pera sa kanyang bank account. Si Howard Hobson went insane. Si Arthur Cotton died abroad, walang pera at punong-puno ng utang. Si Richard Whitney served sa a long sentence sa Sing Sing prison ng United States. Albert Hall released from prison para lamang mamatay sa kanyang tahanan. At yung tatlong huli, Jesse Livermore, Iver Kruger, Lyle Fraser, lahat sila ay nag-commit ng suicide. Ito ang sinasabi ng ating Panginoon. Huwag niyong pagsikapan na makuha yung yung pagkain na lumilipas. Sapagkat pag sinikapan ninyo ito, ang buhay niyo ay walang magkakahulugan, walang patutunguhan. Sapagkat sa pagkuha mo ng kayamanan ng higit sa iyo, mawawala ng meaning ang iyong buhay. Kaya sa linggong ito ay pinipresent ng ating Panginoon. Nag-level up siya. Hindi na aral ang kanyang ibinibigay sa mga tao. Hindi na himalang ipinapakita niya sa mga tao, katulad ng last Sunday. Kundi ang ipinapakita niya at ipinipresent niya mismo ay yung sarili niyang katawan. Sarili niyang katawan ang ibinibigay niya sa atin, sa ating mga tao. At sinasabi niya sa Banal na Ebanghelyo, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom. Ang sasampalataya sa akin ay hindi mauuhaw kailanman. Kaya ito ang gusto niya, na ang buhay niya ay mapapunta sa atin at tayo makasama niya. Sa pagtanggap lamang natin sa kanyang buhay, doon lamang magkakaroon ng tunay na meaning sa ating buhay. Si Kristo ang makakaalis ng ating pagkagutom. Sapagkat hanggang ang buhay ng ating Panginoon ay wala sa ating buhay. Hanggang ang buhay natin ay walang koneksyon sa Kanya. Laging may kulang sa atin. Kahit yung mga mayayaman na nasa kanila ang lahat ng kayamanan katulad ng siyam na ito, na mabibili nila, masasabi ng mabibili nila ang lahat ng kaligayahan.
ang bagay na magbibigay sa kanila ng ganap at kaligayahan. Kulang pa rin, may kulang pa rin sa kanilang buhay. One time sa aking pagbabasa ng libro, ay nabasa ko ang experience ng isang tao. Isang tao na nawala ng Diyos, subalit nang bumalik sa ating Panginoon. Nang isinabuhay niya si Jesus sa kanyang buhay, nagkaroon ng pagbabago, nagkaroon ng ganap na buhay, nagkaroon ng ganap na kaligayahan, nagkaroon ng satisfaction sa kanyang buhay. Noong panahon ng President Richard Nixon sa United States, may isang tao na nagsasabi siya na siya ay isa sa most powerful person in the United States. At yan ay si Charles Colson. Powerful dahil sinasabi niya, my office is next to the President of the United States. Kaya may kapangyarihan siya. At laging siya ang kinukonsult ni President Nixon sa mga bagay na may hirap sa kanyang administration. Bukod sa powerful, siya ay napakayaman. Marami siyang mga properties, may yate siya, kung pumapasok siya ay nakalimusin, ang lahat ay nasa kanya. Pero inadmit niya many times na may kulang sa kanya in spite ng kanyang power, in spite ng kanyang kayamanan, ay manararamdaman siyang kulang sa kanyang sarili. One night, ay in-invite siya ng kanyang isang matalik na kaibigan sa dinner. At habang sila ay kumakain, isinishare ng kaibigan niyang ito ang kanyang faith experience. Nasabi niya, Charles, katulad mo ako rin ay powerful. Katulad mo ako rin ay mayaman. Pero many times ay nagkaroon ng vacuum. May kulang sa aking sarili na nararamdaman ko. Hanggang ako ay nagkaroon ng retreat, nagkaroon ng reflection, at nakita ko ang kulang sa aking buhay ay si Kristo. At ngayon ay sapat na yun para ako ay maging ganap at ang aking kaligayahan ay tunay na kaligayahan. Habang nagsasalita yung kanyang kaibigan, nare-realize ni Charles Colson na ito siya, na ito ang kulang sa kanya. Kaya halos mapaiyak siya habang nagsisharing yung kanyang kaibigan. Pero pinilit pa rin niya na pigilin ang kanyang sarili dahil pinuproject niya na siya ay makapangyarihan. Pagkatapos ng dinner na yon, bilis-bilis na umalis si Charles Colson at tumigil siya sa isang parte ng daan ng madilim. At doon ay naramdaman niya yung kanyang sarili. Umiiyak siya. Umiiyak siya sapagkat alam niya na siya yung kanyang kaibigan yon ay parehong experience. Umiiyak siya sapagkat hanggang sa oras na yon ay kulang pa rin ang kanyang sarili. At yung pag-iyak niya, lumalakas, humahagulhol, hanggang sabihin niya, Lord, please take me. Kunin mo ako. Gusto kitang makasama, pero hindi ko alam kung papaano. Pagkatapos ng gabing yun, si Charles Colson ay nagbago. At itinaramdaman ng lahat ng staff ng White House sa Amerika. Hindi lamang ng staff ng White House, kundi sa buong Amerika ay naramdaman yung pagbabago ni Charles. Dahil sa Los Angeles Times, nakalagay doon, top guy Colson became religious. At New York Times, sa kanyang headline, Colson found religion. Minamahal kong mga kapatid, ito ang tunay na pagbabago. Ito ang sinasabi sa banal na ebanghelyo ngayon, na kung ang ating Panginoon si Jesucristo ay nasa ating buhay, ang lahat ay magkakaroon ng kaganapan. Ganap na buhay, ganap na ligaya,
tunay na satisfaction. At yung experience ni Paul na yun ay dito nagpapatunay na yung ino-offer sa atin ngayon ng linggong ito ng ating Panginoon, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom. Ang sasampalataya sa akin ay hindi mauuhaw. Si Charles Colson, hindi lamang lumapit, kundi yung buhay niya mismo ay inilagay sa ating Panginoon. Ang ating Panginoon ang isinasabuhay niya. Yung pananampalataya niya ay hindi lamang siya sumampalataya, kundi isinabuhay niya ang pananampalataya niya sa ating Panginoon. At dito nagiging ganap ang pagbabago. Ganap ang buhay ng ating Panginoon kung tinatanggap natin ang tinapay ng buhay. Minamahal ko mga kapatid, sa misang ito ay tatanggapin natin ang ating Panginoon, ang tinapay ng buhay. Sana sa pagtanggap natin ng tinapay ng buhay na ito sana ay maging lakas natin, lalo-lalo sa panahon ng pandemya, upang tayo ay makalaban, makaiwas sa COVID-19. Sana ang tinapay na ito ang maging lakas natin. Sana ito ang maging defense natin laban sa virus na ito at tayo huwag mahawahan magkasakit ng COVID-19. Sana ang tinapay na ito ang maging inspirasyon sa lahat sa atin, sa ating paglilingkod, sa ating pag-ibig sa kapwa. Tularan natin, isabuhay natin ang ating Panginoon. Bilang pagtanggap sa ating Panginoon, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos na mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, dala ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, ibinamon, nanawag sa mga impyerno, nang may 3 araw, nabuhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, parilito at hukom sa nakabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa ikawawalan ng mga kasalanan, mabubuhay na maguli ang namamatay na tao, at may buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Manalangin tayo upang ating panabikan ang mga bagay na mahahalaga sa paghahari ng Diyos. Puno ng pagtitiwalang sagutin natin ang mga kahilingan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Matamunawa ng bawat Kristiyano ang tunay at higit na kahulugan at kabuluhan ng banal na Eucharistia. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Naway ang mga relihiyoso at relihiyosa ay maging saksi sa kaharian ng Diyos sa lahat sa pamamagitan ng kanilang taimtim na panalangin at paglilingkod sa mga mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maipadamanawa ng Espiritu Santo ang dulot niyang pag-asa at galak sa panahong ito ng pandemya sa mga may sakit at sa mga nahahapis at tigid ng hirap sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Manahan nawa ang lahat ng mga yumao kapiling ang Diyos sa kaluwalhatian ng kaniyang kaharian, lalo na ng dahil sa COVID. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Magkaisa sana ang lahat ng mga tao sa pagsugpo ng virus.
na kumakalat sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas at gawain na nais ipatupad. Manalangin tayo. Panginoon, hingin mo ang iyong bayan. Ipanalangin din natin ang ating pansariling intensyon. Dakilang Ama, isinugo mo si Jesus upang aming maging tinapay ng buhay. Sa pamagitan niya na nasa Eucharistia ito, palaguin mo kami sa kabutihan at kabanalan. Hiniling namin sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Purihin ka, Panginoon Diyos, ang lahat ng kinapal sa pagkatsiyang kabutihan ay tinanggap namin ang tinapay ni Nialay sa iyo, nagaling sa lupa at pinagpagulan ng tao, upang maging tinapay na magdudulot sa amin ng buhay na walang hanggan. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka, Panginoon Diyos, na lahat ng kinapal sa pagkatsiyang kabutihan ay tinanggap namin ang alak na inialay sa iyo, nagaling sa lupa at pinagpagulan ng tao, upang magiinumin ang aming kaluluwa. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Manalangin kayo mga kapatid, ipahit ating sakripisyo maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon itong sakripisyo sa iyong mga kamay sa kapurihan niyang karangalan sa ating kagagaling at ang buhay niya ng Iglesyang Banal. Bilang tanda ng iyong pag-ibig, gawin mong banal ang mga handog na ito, Panginoon. Loobin mong maalim sa mga handog na ito ang aming mga gawain sa araw-araw. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin, Isipin ninyo at mahalin ang Diyos. iniisip namin siya at minamahal, Pasalamatan natin ang Panginoon natin Diyos. marapat at matuwid. Tunay ang marapat at matuwid ang pupatakaagaling na magpasalamat kaming lagi sa iyong banal, alang-alang kay Jesucristo ang anak mong mahal. Sa pamagitan niya na siyang salita ng Diyos ay ginawa mong sansinuko. Nang sinugo mo siya upang maging tagapagligtas namin at manunubos, ay nagkatawang tao lalang ang Espiritu Santo at isinilang ni Santa Maria ang Birhen. Sa pagsunod sa iyong kalugban upang magapi ang kamatayan at ipahayag ang muling pagkabuhay, idinipan niya ang mga kamay sa krus na makamit sa iyo ang isang buhay na banal. Kaya kasama ng mga anghel at mga banal, ay pinagbubunyi namin ang iyong kalwalatian. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalatian mo, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang nakaribito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal at sa nagmumula ang lahat ng kabanalan. Basbasan mo sana mga kaloob na ito sa pamagitan ng iyong Espiritu upang sa aming kapapanuto ay maging katawan at dugo ni Jesucristo aming Panginoon. Bago sa kahirapan at pagkakasakit, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Hinati yun at ibinigay sa kanyang mga alagad na ang bigat. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo.
Gayon din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo at ibinigay yon sa kanyang mga alagad na ang bigat. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan, na sa inyo sa lahat ay bubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagdaan natin ang sakramento ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Kaya sa pagdudita sa kamatayan at muling pagkabuhay na iyong anak, inaalay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagbibigay ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakubang sinasama namin na kami makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Alalahanin mo, Panginoon, na iyong simbahan sa buong daigdig. Kasama Santo Papa si Francisco, ang aming Arsobispo si Anthony at lahat ng mga pare. Gawin mong ganap ang iyong simbahan sa buklod ng pag-ibig. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay at umaasa muling mabubuhay at lahat ng mga yumawa. Tanggapin mo sana sila sa maluwalhati mong harapan. Maawa ka sa amin lahat. Gawin mo kaming marapat na pumasok sa buhay na walang hanggan. Kasama ni Maria, Berengina ng Diyos, kasama ng mga apostol at lahat ng mga banal, na tumupad na yung kalooban sa lahat ng panahon upang magpuri sa iyo, alang-alang kay Yesu Kristo anak mo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, O Diyos sa mga makapagyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kay sa Espiritu Santo, pagkasawalang hanggan. Amen. Bilang patunay na tayo nagkakaisa, nagdadasal natin ang bawat isa. Dasalin natin ang Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang nagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin ng Panginoon na iligtas mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan, upang sa tulong na iyong awa, ay lagi kayo maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligalig. Samantalang hinihintay namin ang masayang pagbabalik ni Yesu Kristo kaming manunubos. Sapagkat sa iyo ay nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan at kalwalhatian, magpasawalang hanggan. O Panginoon Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ipinagkakaloob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Kung sana'y sa alang-alang ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong simbahan. Pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kasisiyan na iyong kalooban, nabubuhay ka tagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Pagbigay tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa lipunan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa lipunan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa lipunan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Narito ang kordero ng Diyos, narito siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tatanggap sa kanyang tingin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo sa aking katawan, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ang aking kaluluwa. Basbasan ang buhay naming handog, naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laanang lubos sa mundo, sa pag-ibig ay kapos. Jesus, ang tinapay ng buhay, binasbasan, di natin inialay. Buhay na ganapang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Marapatin sa kapwa maging tinapay, kagalakan sa nalulumbay, katarungan sa naaapi, at kanlungan ng bayan mong sawi. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay, binasbasan, di natin inialay. Buhay na ganapang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. May nagaan at pagsasalong walang hanggan. Manalangin tayo. Ang mga tinulungan mo sa mga biyayang galing sa langit, O Ama, ay huwag silang pabayaan sa kanilang buhay sa lupa. Igawad sa amin lagi ang mga bunga ng katubusan upang kayo maging saksi ng iyong pag-ibig. Alang-alang kay Jesucristo ng Panginoon,
nabubuhay at naghahari, kasama mo ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa pagdalo ninyo sa misang ito, kung saan man kayo naroon, at sana ipagpatuloy natin ang panalangin, at sana ay huwag nang maging grabe ang ating situation sa virus na ito, kundi ito sana ay masugpo na upang tayo makapabuhay sa isang normal na community, normal sa ating mga gawain, upang tayo sumampalatayang higit sa ating Panginoon at makabalik tayo sa simbahan upang matanggap natin ang tinapay ng buhay. Sumayin niyo ang Panginoon. Asumin rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumahay tayo mapayapa, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.